na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tayo lamang po ang makakagawa nito. Nakakalungkot isipin ng marami ang hindi nakakagawa nito. Pero tayo, pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Dahil yung Espiritu niya, inilagay niya sa atin nung siya'y tinanggap natin siya sa ating puso. Nananahan na siya sa ating puso. At tinutulungan niya tayo upang hindi tayo mahirapan na mamuhay ng mayroong kabanalan sa kanyang harapan. At maging banal, malinis, matuwid hanggang sa muling pagbabalik niya. At ito ang layunin niya sa bawat isa sa atin. Amen, Amen po? Amen. Alam niyo yung paborito kong verse, ewan ko kung natatandaan niyo, na-share ko na ito dati, doon sa unang Thessalonica, Kapitulo 5, versikulo 23. Alam niyo po, yan po ang nais ng Lord sa atin, na makita sa buhay ng bawat isa. Yan ang pinaka-aasam ng Diyos, na makita sa buhay ng bawat isa sa atin, okay? Sino ang nakakita na? Pakibasa po ng unang nakakita ng unang Thessalonica, Kapitulo 5, versikulo 23. Okay, sige, pakibasa po. Sige, pakilakas po. Naway lubusan kayong papanalin ng Diyos na siyang ibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang makita sa hambo ninyo pagkamuhan. Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Yes, ulitin ko po. Naway ang Diyos mismo, ang Diyos ng kapayapaan, ang bumanal sa inyo ng lumusan, naway manatili